inyong lahat. Alam niyo po, sa isang pari na ang gawain o bahagi ng gawain lagi ay ang magbigay ng pagninilay o homily sa isang misa, gaano man katagal na sa ministry ang isang pari, hindi pa rin po nawawala ang kaba tuwing magbibigay ng homily. Ako personally, 13 years sa pagkapari, pero every time na mag-homily ako, kahit sabihin nating handa ako sa aking homily, habang nakaupo pa lang doon, iniisip ko ang aking homily, kinakabahan ako, papaano sasabihin. Kahit maghanda pa ako niyan, kahit isulat ko pa yan, lagi yun. Hindi naman yung sobrang kaba, pero laging merong konting kaba na iisipin mo, papaano ako magsisimula? Papaano ko tatapusin? Ano ang sasabihin ko? Siguro natataka kayo kung ano ang sinasabi ng pare mula sa upuan, dumadaan sa mesa, at nagbabaw ng konti, at merong dinadasal. Ang dasal po, hindi Our Father. Hindi sinasabi, Our Father, Hail Mary, Glory be. Hindi po ganon. Meron po sa liturhiya ng simbahan, merong tinatawag siyang inaudible prayer para sa isang pare. At ang sinasabi doon, Amang makapangyarihan, gawin mong dalisay ang aking puso at mga labi, na ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng iyong mabuting balita. Alam niyo po, ang mga katagang, ang mga salitang ito, every time na ako ay mag-homily, ito yung panghuling mga salita na sinasabi ko o ng isang pare bago basahin ang mabuting balita at bago ipahayag ang pagninilay. Mga salita na nagbibigay ng lakas at katalinuhan sa isang tao upang hindi lamang ipahayag ang mabuting balita, kundi ibigay ang isang magandang pagninilay para sa mga tao na nakikinig. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na inilagay kayo sa isang on the spot na pagkakataon upang magsalita? Hindi po ma-explain ang kaba. Kung pinakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong araw, pinakinggan ng mabuti ang Ebanghelyo ngayong araw, binigyan tayo ng babala ni Jesus. Ang isang Kristiyano, ang pagtatawag sa atin, sa ating misyon, hindi upang pagsilbihan ang Diyos sa loob ng banal na misa, pakinggan ng Diyos, manampalataya sa Diyos, papurihan ang Diyos sa loob ng banal na misa. Hindi po iyon ang misyon ng isang Kristiyano. Ang misyon ng isang Kristiyano, ipahayag ang mabuting balita sa ibang mga tao. Sa papaanong paraan? Ang pinakauna nito, ipakita sa ating gawa. Ipakita, iparinig sa salita at ipakita sa ating gawa. Kung papaano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Yun po ang pinakauna. Ang pangalawa, yung medyo may challenge. Yung ipahayag at panindigan ang mabuting balita sa mga pagkakataon na matatakot tayo at mahihiya tayo. Ito yung mga pagkakataon na iniisip natin, kapag ako ay nagsalita, baka mapahiya ako. Ito yung mga pagkakataon sa ating buhay na iniisip natin, kapag meron akong sinabi, baka kalabanin ako, baka ako pa ang lumabas na masama. Hindi ko alam kung naranasan nyo na iyon. Ako sa aking pagiging pare, maraming beses na po. At sasabihin ko po sa inyo, may mga pagkakataon din po na natakot din ako.
at hindi ko na lang din itinuloy ang aking sasabihin dapat. Marami na po. Marami rin pong pagkakataon na nagkaroon ako ng lakas ng loob upang panindigan at sabihin ang tama sa gitna ng grupo ng mga tao o sa harap ng ibang mga tao na alam kong hindi maganda ang intensyon o hindi maganda ang iniisip. Ito yung mga pagkakataon na masasabi ko sa aking sarili, hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Diyos. At ito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Ang kanyang babala, hindi upang matakot tayo, hindi upang umatras tayo. Ang babala niya sa kanyang mga alagad kung bakit sinabi niya ang mga bagay na ito, kayo ay ihaharap sa mga emperador, sa mga hari, hindi upang takutin sila, hindi upang manginig sila sa takot at sabihin, ayaw na naming sumunod sa iyo. Hindi. Sinabi ni Jesus ang ganon para hindi sila magulat. At kapag dumating ang mga puntong iyon, pagkakataon sa kanilang buhay, iisipin nila, hindi ako ang magsasalita, kundi ang Diyos, kundi ang banal na Espiritu. Gagamitin lang ako bilang instrumento ng banal na Espiritu. At yun siguro ang paalala sa atin ngayong araw, ngayong Red Wednesday, na kung saan tayo ay nakikiisa sa mga persecuted Christian sa buong mundo. Naalala ko yung labanan sa Iraq, nung kasagsagan ng ISIS sa Iraq, na basa ko ang isang article tungkol sa mga Coptic Christians doon sa Iraq na pinatay ng mga ISIS. Ang hamon sa kanila, bago sila patayin, i-deny ninyo ang inyong pananampalataya. I-deny ang pananampalataya, murahin ng Diyos, sirain ang krus o ang mga imahen ng inyong pananampalataya at mabubuhay kayo. Pero ang ginawa ng mga Coptic Christians na ito, nung sila ay dinakip, kahit sa gitna ng kamatayan, pinanindigan ang kanilang pananampalataya. Kaya ang ginawa sa kanila, pinugutan ng ulo, at yung kanilang mga ulo inilagay sa isang stick para makita ng mga tao na ayaw mag-convert sa Islam at ayaw sumunod sa ISIS. Nakakalungkot, pero ang kanilang paninindigan ay masasabi nating hindi nanggaling sa kanilang pansariling lakas. Ang lakas na nanggaling sa kanilang puso na sabihin, magpapakamatay ako para sa aking pananampalataya, nanggaling sa Diyos. Nanggaling sa Diyos. Hindi man siguro tayo patayin literally, pero ang dasal natin na sa araw-araw, sa bawat araw, na ilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na paninindigan natin ang ating pananampalataya, sana magkaroon tayo ng lakas ng loob na ituro ang tama at panindigan ito. Oo, matatakot tayo sa mga lolo at sa mga lola na nandito. Baka nga siguro sabihin natin, wala na akong kakayahang magsabi sa ibang mga tao. Wala na akong boses, mahina na ako. Hindi po. Hindi lamang tayo Kristiyano, kundi tayo ay nakakatanda. Elder sa pamilya at sa pamayanan. Wala naman tayong lakas physically sa ating sarili, pero ang ating wisdom, ang ating katalinuhan, ang siyang magiging gabay sa ibang mga tao, hindi lamang upang sundin tayo, kundi upang pakinggan tayo sa ating sasabihin. At sana po ang ating sasabihin
katotohanan. Sana po ang ating ituturo ay kung ano yung tama at hindi kung ano ang mali.